Hey mga bros, eto na nga, Chris McCullough. Yes, ito naman yung ibabalik na ng San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup 2025. Yung 30 years old prime na former NBA player and former champion ng SMB noong 2019. Ay why not? Ibalik nila mga kabrods. Sa dami kasi ng mga kinukuha ng SMB sa Commissioner's Cup lagi, kung sino-sino na naman yan. Buti pa kung Boatwright ang kukunin nila. Pero ito pong si Chris McCullough, hindi na ba nila ito natatandaan? Hindi na ba nila ito napapansin? Dahil ito lang din naman yung nagpa-champion sa SMB that time. Napamahal na nga rin ito sa Pilipinas. Gusto nga rin itong magpa-naturalize dito sa Pilipinas as our naturalized import mga kabrods. Kaya why not ibalik ito pong si Chris McCullough? And 6'9" din naman ang height nito, tapos napaka-athletic, former Brooklyn Nets player, napa-champion ng SMB ng 2019 and ngayon kasalukuyan naglalaro ito sa Pelita Jaya dito sa Indonesia. So hanggang ngayon kondisyon pa rin ito pong si Chris McCullough. Siguro ngayon time na gustong ibalik sana ng SMB ito pong si McCullough, ito yung time na nagkaroon ito ng ACL ng mga bandang 2020 na yan. Pero ito magaling naman na at naglaro pa nga sa Strong Group Athletics kay Coach Charles Chu And ngayon naglalaro hanggang ngayon 2025 ito pong si Chris McCullough. So officially healthy na talaga ito pong si Chris. So hanggang ngayon nga hindi pa rin naman nawawala ang kanyang mga switch shooting, footwork, depensa, yung pagiging athleticism neto. Hindi pa rin naman ito naiilang mag-drive to the basket and kayang-kaya pa rin gumawa ng isang Chris McCullough. Hindi rin naman matanda na ito mga kabrods, 30 years old lang. Yes, flat 30 lang. Prime pick pa niya ito, kaya sana mapag-isipan ito ng SMB dahil kakaibang player na itong si Chris McCullough ngayon kaysa ng SMB noong 2019 dahil mas bata pa nga siya dati. Ngayon, prime na niya yung 30 years old, napaka-veterano na kung maglaro nito. Kaya ito yung maganda sa SMB kaysa naman daw kung sino-sino na naman yung mga kukunin nila. Dahil ang SMB hindi mapapakali ito na kada season 2 to 3 imports ang pinapalitan nila, kaya yung chemistry nasisira, kaya yung import na nakukuha nilang bago ay naninibago sa mga sistema ni na Coach Leo Austria. While ito pong si Chris McCullough 2019, since 2019 pa ito alam na alam kung ano yung sistema ni Coach Leo ng SMB, ng mga teammates niya ay andyan pa rin naman yung iba. And alam na rin niya kung paano buhatin ng SMB sa championship run at paano gawing kampyonato ulit ang Beermen. Kaya itong SMB maganda dahil kaka-champion lang ng All Filipino Cup. Dahil gusto nga nilang gawin yung Grand Slam bid na nabigo ang TNT, kaya sila naman ang gustong gumawa niyan. From All Filipino, nagawa na nila, Governors, up to Commissioner's Cup. Kaya ito pong si Chris McCullough, habang maaga pa nga daw mga kabrods, gusto na nilang offeran at pinag-aaralan kung si Boatwright ba or si McCullough ang magiging best na pick nila sa paparating na Commissioner's Cup 2025. So maganda ito para sa SMB, para sa programa nila. Dahil former champion ito mga kabrods, hindi rin naman basta-basta ang isang Chris McCullough. Kaya tiba-tiba sila kung maibalik nila si McCullough. Siguro nga, ang daming mga SMB fans ang matutuwa nito dahil since 2021 pa nila gustong ibalik. Yes mga kabrods, gustong ibalik ito pong si Chris McCullough. Kaso hindi nga nababalik pa ng Beermen. Kaya ito, nare-reports and rumors na pinag-iisipan na rin ito ng SMB na why not ibalik si Chris McCullough and malay nyo, mapa-champion niya ulit ang Beermen ngayong 2025. Gaya ng ginawa niya 6 years ago. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Chris McCullough is back na ba sa San Miguel Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Will Gozum. Yes, ito po yung 6'6" na magpapadraft ngayong rookie draft 2025. Ngayon ay naglalaro sa Quezon Huskers or Titan mga kabrods dito sa Maharlika Philippines Basketball League o MPBL. Ito rin naman yung dating player ng UP and ng Binild nung 2020 to 2023. Yes, ito pong si Will Gozum kasi hindi man ito masyadong nagkiklik ngayon sa mga paparating na rookie list natin, pero ito yung underrated na magaling mga kabrods. Yes, 6'6" ito na kayang pumukol ng 3,
kayang umilalim, kayang maging forward mga kabrods, kumbaga flexible na forward. Ito pong si Will Guzum. Ang maganda kasi dito sa kanya ay napaka-physical na player nito. Yes, ito nga yung maganda dahil ang nababalita natin ng Ginebra ay paborito siya sa ating paparating na rookie draft. Yes, sa dami-dami nga kasi mga forwards, ito talaga yung pinakamatigas and pinakamahinog na. Ito pong si Will Guzum, 26 years old na ito, mas tumigas palalo dito sa MPBL and naging MVP na rin ito ng NCAA dati nung nasa Binald pa ito at nag-champion na rin sa PSL noong 2024. So magaling din talaga ito pong si Will Guzum dahil hindi lang din naman pang big man ang position nito, kaya magdala ng bola, kayang umiscore din talaga, athletic din kahit papano, maganda rin ang pangangatawan mga kabrods. Kaya ito yung forward na hinihiling na rin ng Ginebra ngayon dahil nga ang Ginebra, alam din naman natin, ang isa sa mga problema talaga nila yung big man department. Kaya ito pong si Will Guzum, jackpot ang Ginebra dito kung makukuha nila sa rookie draft 2025. Additional ito, lalong-lalo na nawala pa si Jamie Malonzo. Ano na naman ang sagot ng Ginebra dito? Kaya ito, gusto nilang kunin. Ito pong 6'6" na ito, and syempre mas lalong magiging maganda ito sa sistema ni na Coach Tim Cone na mayroon silang Will Guzum kahit wala silang Malonzo. So ito mga kabrods, may mga reports and rumors din tayo sa ating paparating ng Commissioner's Cup naman ng Ginebra, gusto nilang kunin ito pong si Benny Francois Boatwright III Jr. Yes mga kabrods, itong si Benny Boatwright kasi ay nababalita na gusto ring ibalik ng SMB, kaso may mga reports and rumors tayo na ang ibabalik kasi ng SMB sa Commissioners ay yung Chris McCullough nga. Kaya ito pong si Benny Boatwright na ito, ongoing pa rin naman ang negotiation sa SMB dito, gusto nga kunin at i-take over ng Ginebra yung negotiation dahil si Benny Boatwright nga ang gusto nilang subukan. Yes, Commissioner's Cup ito mga kabrods, 6'10" or 6'11" ang height limit dito. Kaya medyo talagang tagilid ang Ginebra kapag si Brownlee na naman ang kukunin nila dahil maliit nga si JB. Tapos kawawa na naman si Japet sa mga malalaking imports na makakalaban nila, 'di ba? And 2 to 3 years na rin hindi napapa-champion ni Brownlee ang Ginebra. Baka ito na ngayon time na sumubok naman sila ng malaking import ngayong Commissioner's Cup 2025. Alam din naman natin Governor's Cup muna bago Commissioners, pero pinaplano na ito ng Ginebra na gustong kunin ito pong si Benny Boatwright dahil 6'10" at napat-champion ng SMB. Yes, may napatunayan na ito mga kabrods. Kung ang SMB nga napat-champion niya, paano pang Ginebra na mas pinapadip palalo ang lineup ngayon. So magaling ito pong si Benny Boatwright, mas bata kay Justin Brownlee, 29 years old lang din. Tapos si Brownlee mga 36 to 37 na rin Tapos itong si Benny Boatwright, pick na pick pa ng prime niya ngayon. Tapos wala pa siyang kasulukuyang team na pinaglalaruan ngayong 2025 kung hindi man ako nagkakamali mga kabrods. Kaya maganda, maaga pa lang makuha na nila at maipasok sa sistema ito pong si Benny Boatwright Jr. dahil wala na rin talagang talong Ginebra dito. Tiba-tiba talaga sila dito mga kabrods. Kaya ito mga kabrods, Benny Boatwright Jr. to Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Gangs Basketball. Yun lang. I'm out.